Sabi Okay. nila, if I was 2 hours later in being brought to the hospital, I would have been dead. Because yung platelets ko po, 7 na lang. And critical is 20 down. Go on, brother. Pero because of my low blood platelets, I had massive bleeding in my brain, involving my brainstem. That's why I was induced into a coma. And I was in a coma for 4 months. Pero napakaganda yung experience ko sa coma ko po. Sa coma ko, yung soul ko nag-visit ka sa heaven. Up. So let us pray in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we are so thankful and grateful for this day. We ask, Lord, by the power of your Holy Spirit, to empower Brother Nicolo for this interview. I pray, Lord, that through his testimony, that he will inspire our viewers, our who are watching right now, our Ka-Faith. Today, Lord, cover us with your most precious blood, that you inspire each and every one of us as we listen to Brother Nicolo testimony. And Lord, we just open our life, Lord, to your power, to your glory, to your grace right now. And also we ask for your protection, especially for any kind of oppression or anumang mga attack from the enemy during this interview, Lord. Cover us with your blood, and Mama Mary, we ask for your mantle of love and protection. And Saint Joseph, their demons, pray for us. Saint Michael, in Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, welcome sa ating program, Astoryang Katoliko, Brother Nicolo Franco Dizon. Ayan, so maraming salamat sa pagpapaunlak mo, and thank you for sharing your story to me. Before natin gawin itong interview na to, ay nagkaroon na ako ng preview about your stories. Kamusta, brother? Baka pwede mo munang, could you greet our viewers first who are watching right now? Hello viewers. God bless you all. God bless, keep and protect you all. My name is Nicolo Dizon Franco. I'm a Filipino born in Pampanga, sa Kapampangan. Could you share more about your background? Who is Brother Nicolo? First of all, I am 37 years old. I was born in 1987 in Pampanga, Philippines. I was born and raised Catholic. In my college years, I fell away from the faith, actually. But I'm so blessed because in my coma, Jesus came and brought me back into the faith. And now I'm strengthening my faith ever more through study of the faith. Right now are you working or ano yung something ginagawa mo ngayon, brother? Hindi po, focus ko sa recovery ko po. Pero sa career ko po, I am a chef. Oh, nice. So, magaling ka pala magluto. Na-practice mo ba yun? Oh, by the grace of God po. Yung naging coma mo, kailan po nangyari yun? 2012, 2013 po, sa New York. Baka pwede ka mag-share ng naging experience mo doon. Yes po, so when I was going to school in New York, I was attending the Culinary Institute of America sa Hyde Park, New York. In my final semester po, nagsakit ko for 1 month, hindi aalis. It wouldn't go away. Then in my final month of school po, bago graduation ko sa bachelor's degree ko, my father got worried about me because I told him that my vision got very blurry and dark. I couldn't really see. So he came out to New York to check on me. When he got to my apartment po, because I was living with a couple roommates, he saw me hobbling against the dark hallway because I couldn't see, looking for the door. And when I let him in, he stayed the night with me. And in the middle of the night, sabi niya, I collapsed po sa bathroom. Na-collapse ko, so he called the emergency room. Okay. He got an ambulance for me. And he took me to a bigger hospital 2 hours away from where I lived. And that's where they diagnosed me with leukemia po. Cancer of the blood. Sabi nila, if I was 2 hours later in being brought to the hospital, I would have been dead. Because yung platelets ko po, 7 na lang. And critical is 20 down. Pero because of my low blood platelets, I had massive bleeding in my brain, involving my brainstem. And that's why I was induced into a coma. And I was in a coma for 4 months. Pero napakaganda yung experience ko sa coma ko po. Sa coma ko, yung soul ko nag-visit ka sa heaven. Pero bago natin yan puntahan, brother, nung panahon na to, pwede malaman kung saan hospital siya exactly? Sa Westchester Medical Center sa Westchester, New York po. Ever since nung
before ka na coma, hindi ka na naging conscious nun, no? Hindi mo na alam yung mga pangyayari. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sorry, ilang taong ka nung ulit nangyari yun? 26 po. 26. 11 years ago. Paano nangyari yun? During your coma, yung sabi mong spiritual experience mo, yung encounter mo with the Lord. So, how does it happen? Sa coma ko po, naging aware ko lang nasa heaven ko. Yung first tao na kilala ko sa heaven, yung kapatid ko na miscarry, hindi ko alam meron kong kapatid. Kapatid siyang babae, anak sa akin. Sabi niyo kapatid ko, "Hi, I'm your little sister. My name is Kimberly." And then sabi niya, "I want you to meet my friend." And then lumabas si Jesus. And lumapit si Jesus sa akin, sabi niya, kinaon niya ako, sabi niya, "I want you to meet my mother." Then lumabas si Mother Mary. Napakaganda niya. Talagang nasabi mo siyang masterpiece of creation ni Lord. He smelled like a field of roses po. Napakaganda. And si Jesus, matangkad siya po. Siguro 6 feet 2 inches po siya. Matangkad. Napakagwapo siya. Yung pinaka-striking sa features niya po, yung mata niya at yung ilong niya. Ang ganda yung eyes niya po, parang silver blue. Yung colors ng mata niya. Yung ilong niya parang finely crafted sa marble po. Ang ganda. Meron ka bang mako-compare na itsura niya, nakamuka na mga pictures that we have right now of Jesus? Meron ko lang isa nakitang painting ni Jesus. Yung artist po, child prodigy artist siya. Pangalan niya Akian Kramarek. Meron siya din experience po sa heaven. How about the Divine Mercy? Malapit pero hindi eksakto po. After Jesus hugged me po, He told me, "I want you to meet my mother." Then lumabas si Mother Mary, kamukha ni Jesus. Ang napakaganda niya. Siguro si Mother Mary, 5 feet 5 inches siya. At yung image nakita ko sa kanya, yung image ng Fatima po, yung white robes and blue shawl. Ang napakaganda niya. She smelled like a field of roses po. Si Jesus lumakit kami, nilagay ni Jesus sa puso ko yung divine plan of salvation niya po. Pero it involves all of us, all of His followers. He wants all of us to participate in His plan of salvation. His plan po, He's waiting for all people to be united in His Catholic Church. Para babalik siya, ligtas na tayo lahat. Yung parousia po. Ano yung exact word na sinabi niya, brother? Si Jesus, nilagay niya sa puso ko yung specific Bible verses po. Yung John 17:21-23 po. Katapos na lumakad kami si Jesus, sabi niya sa akin, "My child, it's not your time yet. Go back." Yun lang po. Lahat ng plan niya, nilagay niya sa puso ko. After no experience na yung brother, ano nang naramdaman mo? Ano naisip mo? Yung katawan ko kasi naka 4 months ko coma, nagsuffer ko ng severe full body atrophy po. So lahat ng muscles ko wala na. Sabi ng mga doctors ko and specialists sa New York, hindi na ako nakakalakad. At sabi nila, vegetable na ako for life at nakahook up lahat ng machine sa akin. Okay. Para life support. Sabi nila pa, yung memory ko wala na. Kahit yung vocal cords ko po na nag-atrophy, hindi ko nakakasalita. And then, so ano nangyari nung after na sinabi nung doktor? So what happened next? Yung parents ko, actually, pamilya ko, nag-guide kami para mag-join kami sa Cursillo po, sa California. Cursillo. Cursilista kami po, lahat ng pamilya. Ngayon, involved kami sa evangelization at apologetics po, at Bible studies. Ang galing, pati apologetics ha? Nag-aaral kayo ngayon ha? Napakaganda ng apologetics po. Bago natin pag-usapan yung tungkol dyan sa ginagawa nyo sa Cursillo. So, ano nangyari nun? Yung sabi mo nga na sinabi ng pinoronounce ng doktor na coma ka na for life, gulay ka na. How does your progress happens? Your complete healing? Hindi ko pa completely recovered po, pero I'm making milestones sa recovery ko po. Nakikita ko, you're okay na eh. Nakakalakad na ako siguro more than 2 miles, walang tungkod po. So paano naging yung process nun during your coma? So pwede mo kaming ibalik dun sa nangyari sa'yo nun? Sa gising ko sa coma po, naka-wheelchair ko. Hindi ko nakakalakad bitasa po. And after that, meron sumabi sa akin babae habang voice lessons ko sa singing instructor. Sabi niya, kuha ko ng personal trainer. So nag-search kong personal trainer. God is good po kasi yung personal trainer na kuha ko,
Very experienced siya po. Mm. Magaling siya. First day lang, inalis niya sa akin yung wheelchair po. Sinabi ba lang yung kunyari yung encounter mo kay Jesus na you will be healed totally? Parang nabanggit niya ba sa'yo na pagagalingin ka niya during your encounter? Hindi po, pero I trust in His grace. And I know po that He is guiding me to full recovery kasi yung recovery ko so far has been miraculous. Yes, it's miraculous talaga. Kasi nga, mismong doktor na dyan sa Amerika nagsabi na you will not be able to go back into normal, right? Sabi na, hindi na ako nakakalakad. Yes, and then eventually, so how long your recovery through when you were able to walk? Siguro every year po merong malaking progress sa recovery ko. First, nakakalakad na ako, then inalis na yung braces, ano-ano. Then yung mata ko, pupunta ako sa neuro-ophthalmologist po para yung kanan kong mata kasi nakakita mo hindi naka-align na tama. Yes. Pansin ko nga. So, fix niya yung mata ko sa gagamitan na yung prisms sa salamin ko po para realign niya yung mata ko. Di ba nakikita ng doktor yung nagiging recovery mo? So, ano na yung naging diagnosis nila? Nagulat ba sila? Ano yung naging reaction ng mga doctors na nag-handle sa case mo? Actually po, yung bumalik ko sa New York sa 2017 para yung kasal ng best friend ko doon. Pumunta ko sa hospital, nasan ko na-hospitalized po sa Westchester Medical Center. Na-meet ko yung nurses at doctors nag-ingat sa akin sa coma ko. So what is the reaction? Nila sa ko. Talagang shock sila. Nakita sila ako. It's really a miracle. Nakabalik ka ulit sa normal. Kasi nga sinabi nila na hindi ka na makakabalik sa normal. Nakikita natin ngayon na sabi nga na medyo hindi pa nga fully yung pagsasalita mo. Pero at least, di ba, you were able to, nandito ka, nakakausap ka namin, nakakalakad ka, naiintindihan mo kami. So, you're really functioning as a human being. Pero, ano yun parang contradict yun sa sinasabi nila na hopeless na, wala nang pag-asa. Curious ako, Brother Nicolo, yung journey mo sa recovery and healing. So, kanino mo unang sinabi yung naging experience mo na yun? Yung during your coma? Yung share ko lang katapos ng coma ko po, sa recovery ko na, mostly sa Crisoyo po. Sa mga labor na stock sa Crisoyo. Ano yung naging reaction nila? Yung praise sa above po. Praise ng Lord. Maganda po. Maganda yung reaction po. God is good talaga. Yung sinasabi mong kapatid mo na nakita mo doon, Kimberly talaga pangalan niya, na pinangalanan niyo siya dito? Opo, binigay yung ima ko, pangalan niya Kimberly. Katapos nalaman niya, meron ko kapatid. Oh. Kasi nakalimutan niya, nakunan siya. Nakunan, yes. Pero nakunan siya. Nakalimutan niya. Hindi mo alam na Kimberly pangalan niya o alam mo na? Hindi ko alam po. Sino nagbigay ng Kimberly na pangalan? Mother, father? Mother ko po. Kasi when I was a young child po, tanong niya sa akin, nung meron kong kapatid, anong gusto ko pangalan? Sabi ko, pag meron kong kapatid babae, gusto ko Kimberly yung pangalan. So yun yung binigay niya. Oh, nice. Bali ilang buwan nasa sinapupunan ng mother mo nung nakunan yung mother mo kay Kimberly? Hindi ko sure po, pero siguro 4 or 5 months. Curious ako, anong itsura nung kapatid mo nung nakita mo? Yung kapatid ko, mas itsura niya si tatay ko po, yung dad ko. Ano siya, bata nung nakita mo or adult na? Nakita ko siya early 20s na po. 26 ko, niyang nakoma ko, nakita ko siya, siguro 22, 23 siya. Kasi 3 years younger siya sa akin. Sabi niya yung mga bata na miscarry po, lumalaki sila sa heaven po. Lalaki sila sa heaven.
i-ano natin to, himay-himayin natin, brother, yung experience. Syempre, maraming magko-question nito regarding yung validity ng mga na experience mo. So, paano mo siya kinonsult? Di ba sabi mo, tinanong kita kung kinonsult mo ba to sa mga priest and even bishop. So, sino yung unang nilapitan mo regarding your experience? Nilapitan ko na yung mga priest sa Crisoyo po. At yung monks sa church ko. Paano nila to tinanggap? Ano yung sinabi nila sa'yo? Baka pwede mong i-share. Lahat i-share ko yung experience ko po. Lahat nila praise nila ni Lord. Kasi yung testimony ko, feeling ko para lahat praise ni Lord talaga. For the glory of God. Si Father Patrick Sheridan, so paano yung reaction niya dito? Same po. Praise me, Lord. So, kasi syempre, tatanungin nila, yung mga nakita mo ba is align ba to sa Catholic faith? Ito ba yung turo ng simbahan tungkol dito? So, ano yung mga sinabi nila? Meron ba mga ganun, brother? Opo, nalaman ko yung synod po, yung synod of bishops. Yung synod, unification of all people in the Catholic Church po. So, in line sa nilagay ni Jesus sa puso ko. Yun yung great desire ni Jesus po. Unification of all people. Sa Catholic Church. And sinabi niya na ang Catholic Church daw ang simbahan niya. Opo. The Catholic Church is the one true church po. Sabi mo nilagay niya yung sa puso mo, di ba? In-impress niya, hindi niya sinabi spoken. Nilagay niya sa puso ko po. During that experience, ano yung itsura niya nung moment na parang ini-impress niya yun sa'yo? Kasi meron ding isang si Brother Marino Restrepo, parehas kayo nung experience na hindi nagsasalita pero nararamdaman niya sa puso niya na nagsasalita ang Diyos. Parang nakatingin lang sa kanya. So ano yung parang itsura niya ng moment na yun? Napakagwapo siya po. Hindi siya puti, pero mostly Mediterranean features, parang Italiano po. Long hair? Opo. Long brown hair po. Long wavy brown hair. Tapos ano yung suit niya? Robe? White? Parang dirty white robe po. Parang yung robes niya meron din dugo. Meron daya. Dugo. Sa sleeves at yung sa ilalim. Sa hem. Yung crucifixion wounds niya. Siguro. Wow. Yeah. Yun yung itatanong ko yung na very nakikita mo din yung crucifixion wounds niya sa kamay during hindi niya pinakasakyan pero alam ko nandun. Ano pa yung mga nakita mo dun sa sabi mo nga sa langit yung naging experience mo? May nakita ka ba mga angel? May nakita ka ba mga saints? Ano yung itsura nung paligid? Napakaganda sa langit po. Talagang gusto mo pumunta doon. Napaka-peaceful, loving at solemn. Kasi sa heaven po, sige bro. nadidinig mo yung mga angels kumakanta para nasa sa Revelation yung holy, holy, holy. Paulit-ulit lang. Lord God Almighty. Paulit-ulit. Nakikita mo sila talaga yung angel na itsura or ano yung can you describe in words ano yung itsura ng mga angel? Hindi, nakakita ko lang yung silhouettes nila sa clouds. Yung cloud curtain. May nakikita ko lang yung silhouettes nila. How could you describe yung numbers nila? Paano yung kasi pag sa heaven kasi hindi mo sila minsan iba yung paano the way we describe it or how we perceive things Meron dalawang klase nakikita ko angel po. Yung meron dalawang wings at yung merong 6 wings. How about people there? Ano yung tsura ng mga tao doon? Could you describe? Wala ko nakitang tao, yung kapatid ko lang po. 3 person lang talaga, si your sister, then si Mama Mary, and si Jesus lang talaga. Opo. Talagang paradise po. Yun yung true Garden of Eden po. May nakikita ka bang mga bulaklak? Ano yung pwede mo i-describe na alam mo in our own parang words? Parang verdant pastures, forest pastures. Merong mountain ranges, malayo, pero talagang napakaganda. Ano ulit yung, baka pwede mo ulitin yung verse na binanggit sa'yo? Sabi mo ulit kanina, brother? Yung nilagay ni Jesus, yung John 17, 21 to 23.
Wait lang, hanapin Yun ko. yung high priestly prayer ni Jesus po. John 17, 20 to 23. John 17, 21 to 23. 21 to 23. Yun yung high Okay. priestly prayer ni Jesus po. Yes. Ito yun. Sabi, New International Version, that all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity, that the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Yon. Yes Which po. is, yun naman talaga ang gusto ni Lord, na lahat ay bumalik sa one true church niya. Diba? Opo. Unity talaga yung gusto niya. Unity. Kasi division maybe comes from the devil po. Yeah. Amen. So, may binanggit pa siya na about yung second coming. Meron bang ganon? Yung pagdating niya? Opo. Pag lahat ng tao united na sa Catholic Church po, babalik siya. Yung parousia. Yung second coming. Kung isipin natin, parang mangyayari ba yun? Parang, hindi, I mean, in the perspective na nangyayari ngayon sa division, yung gulo sa simbahan, I mean, even ang daming religion, 40,000 40,000 denomination. plus. Denomination. Katapos ng Protestant Reformation. Grabe. So, nga po, importante lahat ng followers ni Jesus cooperate sa plan niya, babalik yung tao sa Catholic Church. meron ba siyang ni-reveal sa'yo na kailan mangyayari yun or time frame, something like that? Curious ako, brother. Importante lang lahat ng tao cooperate sa plan niya. Effective po yung lahat ng tao nalalamin yung apologetics po. Napakaganda yung apologetics po, in defense of the faith. Yes, amen. May binanggit ba siya mga chastisement na pwedeng mangyari if the people will not follow the Lord? May mga ganyan ba, brother? Wala po. Kasi 'di ba, sabi mo nga during your coma, di ka naman na-pronounce as dead, 'di ba? Coma lang. Pero sabi nila brain dead na ako po. Wala nang brain activity. I see. As in, wala na talaga. Kasi wala na. Talagang brain dead na ako. Wala nang brain activity po. So, miraculous talaga yung nangyayari sa'yo na natandaan mo pa lahat yan. Opo. Oo. Sabi nila pa, wala na akong memory. Pero nakikita mo yung tsura mo dun sa hospital? Nakikita mo yung paligid, yung hospital, yung mga nanay, tatay mo? Walang ganun? Hindi po, wala akong nakita na ganun. Basta aware ko lang nasa langit ko po. So, automatically, nung pag-coma mo, nandun ka na kagad sa scene doon sa langit. Then, nung pinabalik ka, naramdaman mo na yung nakabalik ka na sa katawan mo. Parang ganun. Nagising ka na lang. Wala akong alam po. Hindi ko alam nangyari sa akin. Paano mo natandaan lahat ng ito, brother? Kailan bumalik yung memory mo yung pangyayaring ito? Kabalik sa California po. So, bumalik lahat? Yung Opo. exact experience? Parang nilagay ni Lord sa utak ko po. Alam ko gusto niya share ko sa lahat ng followers niya. May mga taong magsasabing, totoo ba yung na-experience niya? I mean, mga skeptics, mga negative. So, paano mo hinahandle yung mga nagsasabing di naman totoo yan? Iniimbento mo lang yan? Meron isang sumabi sa akin, hindi ko nakita si Lord. Yung nakita ko yung devil in disguise po. Yes, common argument yan. Anong masasabi mo doon? Pero alam ko hindi totoo yon. Kasi yung aura of love and peace binigay niya sa siping ko, hindi na-replicate ng devil yon. Yung Kimberly, di ba hindi mo alam na Kimberly, yung kapatid mo? Opo, hindi ko alam. Pero ikaw nagsabi nun na Kimberly next, pero hindi mo alam na buntis ang mother mo during that time, no? Hindi ko alam, meron kong kapatid po. Oo. Ilan taon ka nun nung pinagbubuntis niya yun? So 3 years old po. So 3 years younger siya sa akin. 3 years old. So oo nga, medyo hindi mo pa alam yung mga medyo may ano ka na nun, naintindihan mo na yung mga, pero hindi ka talaga aware what is really happening. Ano yung reaction ng magulang mo nung sinabi mo na nakita mo yung kapatid mo doon? Siyempre, shock sila po. Kasi kahit coma ko, sasabihin ko sa kanila,
there's my little sister. She's looking at me. Akala yung parents ko, sasabihin ko yung mga pisan ko kasi babae yung mga pisan ko. Ang nakita mo, kapatid mo no? Nasa 20s pa siya. Opo. Yung tanong ko sa'yo, brother, parang inutos ba sa'yo ni Lord na isabihin yung mga nakita mo? Hindi po. Katapos na nilagay po sa ko, gusto ko share yung experience ko po. For the glory of God po. So personal choice mo na gusto mo siyang i-share. Hindi siya parang dinirect sa'yo ni Lord. Hindi. Sa puso ko. Nasa puso ko yon. Gusto ko malaman every detail ng mga pangyayari na yan. Pero meron ba kumontra na parang pare, something sa experience mo na yan, brother? Wala po. Nag-condemn ba sa'yo, no? Wala po. Oo. Meron ba silang specific na word na sinabi sa'yo regarding your experience na okay lang daw ba na i-share ito? Ano yung specific na sinabi sa'yo ni Father Patrick regarding your experience? Supportive siya po. Supportive siya. So, sinusuportan nila yun lahat yan? Opo. Kahit yung mga Cursillo priest po. Yung mga Cursillo priest is a Filipino or American? Opo, Filipino. Talaga yung community nyo dyan, puro Filipino? Puro Filipino kayo dyan? Opo. Meron din hindi Filipino pero mostly Filipino po. So, brother, ayan, sa ating mga viewers na syempre, medyo may iba dyan, hindi naniniwala, ano masasabi mo sa kanila? Yung mga hindi naniniwala sa experience mo. Ang nasabi ko lang po, have faith and believe in the Lord Jesus. He is trying to save everyone. He is active in the world. Believe in the Lord Jesus. He wants to save all of us. May sinabi ba siya about the Eucharist? Wala naman, no? Meron bang mga ganun about the sacraments? May sinabi ba si Lord about the church? Something like that? Yung hindi naniniwala sa true presence sa Eucharist po, basta nila lang yung John 6 po. Kasi very literal yun po. Lalo na yung, nung alam mo yung Greek, very literal yung meaning ng John 6 po. Tama. After that experience, brother, ano yung naging impact nito sa buhay mo? Sabi mo nga, you almost left the Catholic Church. So, ano yung naging impact nito, pangyayari nito sa buhay mo? Bibigay ko na yung buhay ko kay Lord po. Lahat ng gusto niya sa buhay ko, bibigyan ko sa Kanya. Yung pinakita mo sa akin mga picture, yung previews, parang puro artista kasama mo nun? Kasi nag-backstage ko sa ASAP when I was 23 po. Okay. So, nandito ka pa pala sa Pilipinas nun? Nag-college ko sa Pilipinas sa Angeles University Foundation sa 2005-2006 po. Okay, tapos kailan kayo pumunta ng States for good? Bumalik ko sa States, pumunta ka sa New York, nag-aaral ko as a chef po, culinary arts. Oo, tapos ever since di na kayo bumalik ulit sa Pilipinas? Sabi mo, parang kakabalik nyo lang nito nung sa Pampanga. Opo. Babalik kami ulit sa Pilipinas sa October po. So, yung mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas, alam din yung naging experience mo na yan? Opo. Anong reaction nila, brother Nicolo? Pareho din, glory to God. Lahat para glory ng God. Yeah, wala bang kumontra sa'yo na mga kamag-anak? Usually, mga kamag-anak, skeptic. Minsan sila pa yung hindi susuportahan. May mga ganun ba? For the grace of God po, wala. Itong interview na to, so alam ba to ng parents mo? I mean, yung na-share mo ang nangyari sa'yo? Opo. Panay ko na naman share yung experience ko po. So, inaalaw ka naman nila na i-share yung parang naging experience mo? Opo, okay lang sa kanila. Kasi yung iba kasi, di ba parang inisip nila privacy, parang gano'n. Meron na ba nag-interview sa inyo sa naging experience mo na yan? Parang meron na bang na-feature ang story mo dati? Meron isa pa yung tito ko, Tito Reynaldo Maniago, sa Tagalugan series niya sa YouTube po. Yun lang. Okay. Pero nakikita ko pa yung butas mo dito, bro. Di ba yan yung sa respirator? Meron ka pang akita pa yung trach ko. Yung trachea, Oo, nandyan pa yan, no? Yung trick ko. Yes. Kitang-kita talaga. Amen, brother. So, hindi ko papakita na yun, pero meron ko din 2 pusad. Pusod? Pusad. Belly button. Oo, sa pusod. Yes. Nandun. Meron kong 2 po. Bakit daw? Bakit doon nilagay?
Kasi sa coma ko, doon yung feeding tube ko po. Yung G-tube, J-tube. Yes. Tama. Okay. Gets. Kasi nurse ako eh. After nun, sabi mo na-involve ka sa Cursilio about apologetics. Bakit ito yung parang gusto mo malaman? Ngayon po sa Cursilio, binibigay ko yung mga rolyo sa Cursilio po, yung mga talks. Napakaganda. Ano yung pinaka gusto mo about our faith? About yung inaaral mo about our Catholic faith? The Eucharist po. Talaga yun yung source and center of our life, for Christian life. Tuwing kailan ka yung how frequent you go to confession, brother? Confession ko po, siguro every 2 weeks po. Every 2 weeks. Pero wala bang binanggit si Lord dyan tungkol sa ganyan about kailan mag-confess? Walang binanggit si Lord na yung during your coma? Wala naman po. How about si Mama Mary? About rosary? Wala ba siya nabanggit? Wala po. Si Mother Mary, in-embrace na ako lang, wala siyang sinabi po. Sabi na lang niya sa akin, listen to him. Yun lang po. Parang sa Wanisi Sakina. Nakita mo ba may hawak na rosary si Mama Mary during that time? Wala po, pero sa hip niya merong siyang beads. Yun talaga nakita mo na perfect depiction niya is yung sa Our Lady of Fatima? Opo, yung white robes, blue shawl. Nakita mo pa niya? Hindi po. Pero yung kamay niya, very elegant po. Very beautiful, yung kamay niya. How about her face? Kamukha? Ay, napakaganda niya po. Napakaganda niya. Actually po, sa images, sa paintings niya, wala akong nakita talagang close po. Hello mga ka-Faye, Brother Adrian Milagulito, and today ini-invite ko kayo na maging part kayo ng aking supporters group sa aking Patreon. Ano nga ba tong Patreon? Itong Patreon, isa tong subscription channel, may membership fee dito, pero maliit lang naman. So dito sa Patreon, ina-upload ko yung mga naging past interview ko at yung magiging future interview ko. Diyan ko ina-upload lahat yan after ng mga naging interview ko, ina-upload ko kaagad yan sa Patreon na unedited. So makikita nyo yung file na yan na very raw, kaya makikita nyo yung mga barokong English or may mga spoiler. So makikita nyo lahat yan dyan. Bakit ko ginagawa ito? Kasi lahat ng ginagawa ko dito sa social media evangelization ay lahat to may cost. Okay, yung mga ginagamit kong equipments, yung mga application, yung mga software, may cost po lahat yan. At mga ka-faith, pag ikaw ay naging member dyan sa Patreon, matutulungan nyo ako na patuloy kong magawa itong social media evangelization na to at patuloy tayong makakapag-invite ng mga resource speaker na alam ko na sobrang makakatulong sa inyong Catholic faith. Yung mga lodi natin sa Catholic world, you know who they are. At I hear you. I am trying to reach out sa mga kilalang Catholic speaker na yan at mga resource person na yan. At even those people na alam natin na sobrang ma-inspire tayo sa kanilang Catholic faith. Kaya mga ka-faith, alam nyo yung tulong nyo sa akin pag naging member kayo ng aking Patreon, it will have an eternal effect sa mga nanonood dito sa ating channel, sa aking channel. Siguro marami nagtatanong, Adrian, so ibig sabihin yung mga interview mo ay hindi namin mapapanood sa YouTube. Mapapanood nyo lahat yan ng libre. Kaso ang problema kasi, hindi ko siya kayang i-upload ng sabay-sabay kasi nga ini-edit ko pa yan. Kasi kaya nga pre-recorded. At yung pag-e-edit ay hindi siya madali. Medyo matagal siya. Sa dami ng mga na-interview ko, ay hindi ko siya kayang sabay-sabayin. Kasi nga, hindi lang naman ako content creator bilang isang Katoliko. Isa din akong magulang at asawa at marami pa akong role na ginagampanan. At itong ministry na ito, sa ngayon ay one-man team ako. Ako lahat ng gumagawa dito. Kaya in the future, kung maraming magsusupport sa akin dito sa Patreon, maybe we can hire editors or mga bagay, mga tasks na mas mapapadali yung ginagawa ko dito sa social media evangelization. So mga ka-faith, I invite you to be part of my Patreon group
at sobrang tatanawin ko yan ng utang na loob at sobrang matutulungan nyo ako sa ginagawa ko dito sa social media. Maraming salamat. God bless. Yung itsura niya lang is mukhang Fatima pero hindi siya yung itsura talaga na nakikita natin ngayon sa Fatima, no? Hindi po. Yung damit niya lang po. Pero yung face as in wala talagang compare. Wala ko pang nakita po. Ano yung tingin mo yung pwede mong yung reflection na pwede mong ma-share, bakit tingin mo na experience mo yung na-experience mo na yan? Yung gusto ko bigay na reflection po is, does the way I live my life help myself and others to love more? Kasi yung purpose of our life po, para love. We need to love everyone around us. Dire-diretso pa rin ba yung therapy mo until now, no? Opo. Pero physical therapy, yung occupational therapy po. Pero almost ano ka na tingin ko 90%. Ano pa ba yung daw kailangan na i-improve sa'yo, brother? Yung gait ko, yung lakad ko, at yung memory ko po. Yung kaliwa kong kamay, medyo weak pa yung kamay ko. Yung left hand ko. Sobrang milagro talaga yung nangyari sa'yo, no? I mean, wala kang any brain activity pero masasabi mo talagang milagro yung nangyari sa'yo. 'Di ba? Kasi kung sasabihin ng yes, sige brother. At sa schooling ko pa sa culinary school ko, wala akong nakalimutan po. Natandaan ko lahat. Kasi pwede kunyari sabihin ng science na kahit daw meron yung minsan daw yung mga supernatural experience is brain activity, yung pagkoma. Pero wala brain dead di ba yung sa'yo? Opo. Actually po, sabi ko sa'yo, nakaroon ko ng massive brain bleed. Brain bleed po. Nagkaroon ka ng massive brain bleeding. Tama. Involving my brainstem po. Involving my brainstem po. Nag-undergo ka ng brain surgery, brother. Permanent shock surgery po. So binuksan nila yan. Opo, meron kong permanent shunt dito. Para drain yung bleed sa brain ko po. Dinrain yung kasi may bleeding Opo. Tama. Sabi na yung neuro-ophthalmologist ko dito sa California, wala nang residual bleed po. Wala na talaga. Kamusta daw yung sa brain mo ngayon, nung in-MRI nila ngayon? Nung follow-up operation brain mo? Bleed po. Wala na. Wala nang residual brain bleed. God is good. Wow. Amazing, brother. Pero ka pa ba gustong i-share sa ating mga viewers, brother, na gusto mo i-share na impart sa kanilang message before we close this interview? Gusto ko lang sabihin, brother, believe in the Eucharist, the real presence, and believe in the one true Catholic Church. Amen. Wow, kasi sa'yo mismo, di ba, na-impress sa'yo at mismo si Jesus nagsabi, this is my true church. Opo. Bakit mahal mo pagiging Katoliko mo? Kasi po, it is my salvation. It is my source of salvation. Because everything that the Catholic Church is from Jesus. And Jesus is my Savior. Jesus came to the earth to establish His Catholic Church po. Wow. The Catholic Church is the kingdom of heaven on earth. Tayo po, pag namatay tayo, sabi ni sister ko, pupunta tayo sa heaven sa prime tamo. Yung pinakamalakas tayo, yung pinaka-healthy tayo. Yung pinaka-prime. I mean, yung parang yung pinaka-healthy and peak mo. Opo. Kasi hindi yung mukhang matanda ka, mukhang sobrang bata, hindi ganun. Pero yung prime, tama, yung peak. Correct. Opo. About hell, meron ba nabanggit nung panahon na yun? Meron ka nakitang about hell or about purgatory? By the mercy of God po, wala ko nakita ng hell po. Pero naniniwala ka that hell exists, di ba? Opo. One of the greatest tricks of the devil is to make us believe that hell doesn't exist po. So, paano ina-approach nyo sa apologetics ang hell? Kung natakil nyo na ba yun? Hindi pa masyado po. Pero alam ko, totoo yung hell po. Nung meron heaven, meron din hell. How about purgatory? Ano masasabi mo sa purgatory? Sa pagkakaintindi mo, brother? Purgatory is a great mercy of God po. Natanong mo ba sa sarili mo, bakit mo kailangang ma-experience yung pangyayari na yan sa buhay mo, brother? May dumating ba sa pwede you question God about that? Hindi ko kinwestiyon si Lord po, pero alam ko, mercy of God po kasi ako nag-stray ko sa faith po. Sinner din ako po. So alam ko, gusto niya pumunta ka sa heaven. Siguro last question. Yung nangyari sa'yo to, brother,
hindi pa ganun ka-deep yung Catholic, yung kumbaga parang yung nangyari na coma ka, hindi yung relation mo kay Lord medyo stray away ka pa nun, di ba? Opo. Medyo hindi okay yung parang relationship mo with the Lord. Parang hindi Opo. ka active nun. Oo. Malayo ko kanita po. Malayo ko before. After that, nung pwede ka na makapagsimba, so nagdire-diretso na, nagsimba ka na palagi, no? Yung devotion mo, galing. Ang pamilya ko, everyday rosary po. At Divine Mercy Chaplet. Siguro 5 o'clock, 6 o'clock sa afternoon po. Curious ako, brother, meron ba experience sa buhay mo na parang nagkaroon ka ng spiritual attacks? May mga ganyan ba? Oppression from the devil? May ganyan bang pangyayari sa buhay mo? Panay naman yung attacks of the devil po. Temptations, yun lang. Pero everyday naman yun. Maraming salamat, Brother Nicolo, sa pagkakataong ito at lumabas ka pa ng bahay nyo para lang sa interview na to. It is an honor, brother, na ma-feature ang story mo and I hope marami ma-inspire dito sa magiging story mo. And sa mga viewers natin na gustong kumonek sa'yo, gustong mag-message, okay lang ba yun, Brother Nicolo? I'm sure mayroong mga gustong magtanong sa'yo. Opo, pwede. Okay lang. Na ibigay natin yung Facebook mo, okay lang ba yun? Okay lang, brother. Thank you so much, brother, at rest assured na patuloy kita I will pray for you and so magkaroon ka ng full talaga recovery sa na-experience mo na yan at sobrang nakaka-bless ang mga share mo. And brother, kung kaya mo mag-closing prayer, okay lang ba? Opo, okay lang. Sure. So, in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen. We give you thanks, Almighty God, for all the benefits you have given us through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, Amen. Full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, the Son. Amen. Wow. So maraming salamat, Brother Nicolo, sa mga nabahagi mo at na-share mo sa ating mga viewers. At ayan mga ka-faith, so let's pray for Brother Nicolo at ilalagay ko yung link sa kanyang Facebook page, sa kanyang Facebook kung meron pa kayong mga katanungan sa naging experience si Brother Nicolo. God bless. Salamat, ingat po. God bless. Ingat.